sa DWIC. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-reach pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIC. Karambola. Magandang umaga. Welcome to Karambola kasama si Pilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ako po si Trixie Cruz Angeles. Mapapanood at mapapakinggan kami via our website twiz882am.com. Dito maaari ninyong i-download ang aming mga apps for iOS or for Android para mapakinggan kami via internet audio. Live din po kami sa aming social media, sa aming Facebook page, TWIC882, at sa YouTube live streaming. Huwag pong kakalimutan like, share, follow, subscribe, at huwag pong kakalimutan join din sa aming very exciting comment section. Para dun sa gustong makilahok habang nakikinig sa radyo, mayroon po kaming text line 0999-376-6768. Ulitin po natin, 0999-376-6768. Mapapanood din po kami sa aming digital free TV na Aliw 23. Sa Sky Cable, we're on Channel 72, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, and GMA Afford the Box sa Channel 32. Available din po kami sa ibang digital TV devices and TV receivers. If you rescan, lilitaw na po ang Aliw 23. Magandang umaga. Good morning. Good morning. Happy birthday muna. Pwede ba? Oo naman. Kay Maggie Laksamana. Naku, yan. Malinaw na pansit to. Malinaw pa. Pansit. Happy birthday. Sikat ng araw. Dapat pansit greetings ang tawag natin. Nag-usap-usap ba tayo? Ba't lahat tayo nakaitim today? Ayun ko, nag-fail siguro. Kahapon kasi hindi. Hindi tayo nag-usap-usap kahapon. Oo nga, no? Nag-usap-usap. Happy birthday, Maggie. Happy birthday, Maggie. Oo. Alagaan mo mabuti yung ano namin. Oo. Yung pansit namin para Maganda ang maganda ang Parang itsura. maganda yung ano. Oo, tama. kakalabasan. Ha? Oo, maganda kakalabasan. Kakalabasan. Oo. Total, wala nang transport strike. Pwede na ipadala. No? Pwede Hindi, na ba? Ano lang yun? Isang tawag lang yun. Isang tawag lang. Oo. Hindi raw successful. Happy birthday rin kay Ferdy. Happy birthday. Ferdy Passion, yung president ng RP Vietnam Friendship Association. Batiin ko na rin ang mga medical technologists na nanonood sa atin. May Saan? pakiusap nandyan sa YouTube. O mga medtech. Medtech. Oo, medtech. Kailangan na natin. Importante niya. Some of Kasi our dyan favorite mag-uumpisa people. Diyan mag-uumpisa ang paggagamutan. Pag hindi mo alam kung anong sakit Ano mo, nangyayari sa iyong katawan, katawan? hindi ka makakapagpagamot. Madalas ako dyan sa mga medtech. Importante yan. O blood chemistry. mga ganun. Alam mo, magandang napag-uusapan yung tungkol dyan sapagkat mayroong offer. Ito, may offer ang isang grupo na ng medical equipment, the latest medical equipment. Papadala dito sa atin. Papadala in the sense na babayaran natin over a period of time. Ayun. Na parang Good terms. Ayan ba yan? very, very friendly terms. Friendly Parang terms. loan na bigay. Oh, parang ganon. At the same time, Parang fake original. Loan Hindi. na bigay. at saka yung kanilang payment terms on the basis of Sino annual. kausap dyan? Ang Department of Health, si Ayun. Secretary Herbosa. By the way, So walang kikita rito na pharma. ayaw nila nung ganon. Ayaw. Okay. Gusto nila diretso sa Department of Health. At the same time, by the way, regional meet ngayon ng WHO, World Health Organization, kasi yung regional headquarters ng Asia Pacific WHO is in the Philippines. Ayun. So we are Mahusay yan. Oo. Oo. Ang maraming kababayan natin, mga medtech sa ibang bayan. Marami. Magaling tayo mag-produce ng mga ganyan Healthcare workers. professionals, no? Nurse, medtech, Yes. yung mga technicians, x-ray, siyempre pati doktor. Doktor. Dentista. Lahat-lahat na. Medical professionals. Ayan.
Meron na daw pong live na raw tayo sa Facebook. Kaya lang po, may static. So meron nga na umaangal dito, meron na raw sa Facebook, pero masama daw ang audio. We're trying to solve the problem. It's a technical glitch. Alam niyo naman po yan. Sa kapag medyo baby pa ang Aliw 23. Kaya nangyayari po yan. Occasionally, it's a connectivity problem also. Maayos daw tayo sa YouTube. Sa YouTube, Maganda fix naman. na raw. Ngayon, yung transport strike, ang sabi ho ng MMDA, lahat nagsalita DOTR, Okay. LTFRB, ano daw? Failure. Okay. It did not paralyze transportation in Metro Manila. That was not the point. Ay, hindi ho yun ang punto So, nililihis nyo Dinilis nyo It's a protest move. Yes, it's a protest move ano, po. Ano ba, 10 lang ang nagpipikit Basta meron siyang protest. Kasi yung kanilang issue rito, yung traditional jeepney raw, meron kasing Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayun ho yung phase out ng mga jeep, traditional jeep. Ang gusto ng LTFRB, December 31. Deadline. So ilang buwan na lang yan. oo. Sa akin naman, practical ba yan? December 31? Wala nang traditional gypsy sa kalsada? Baka nananaginip din itong LTFRB. This is the second extension, by the way. Ang problema kasi, sabi nga ng mga jeepney drivers and operators, yung terms and conditions ng modernization. Yan ang problema dyan. Yan ang dapat Bakit? tignan. Ito, pag-isipan nyo na lang ho. Kung ang nadyan sa jeepney sector na yan ay kikita dyan sa modernization na yan, ay hindi ba nila papatulan yan? Wala. Kukunin po nila yan. Baka kayo pa ang sumuko. Hindi nyo na kailangan pilitin. Yes. Okay? Kung kikita sila. Pinag-aralan po ba ng LTFRB yung kanilang programa na yan? Basta impose na lang na impose ng deadline? Oo nga, Ganun ba? above Yun, hindi ko maintindihan. Yun ang problema. Dapat pag-usapan nila. Yan. Ano po iba yung programa na yan? Kung kikita sila, uulitin ko, kung kikita sila, hindi nyo na kailangan pilitin. Mag-uunahan pa yan. So sa computation nyo, kung alam nyo lugi sila, talaga hindi ho nila gagawin yan. Anak ng toko naman, simple lang yan Hindi na ho kailangan ng PhD dyan. Di ba? Kailangan pa ba ng PhD? Hindi nyo kailangan ng mag-senaryo. Hindi na kailangan ng expose Hindi. ng corruption. Hindi na kayo Scenario-based mag-iimbestiga tayo. Computein nyo na lang kung kikita. Kasi nga, bibili kayo ng bagong jeep. Saan sila kukuha ng pera? Meron kayong loan. Yung loan na yon napakataas po ng interest. Oo. Okay? Samantalang itong kanilang present na jeep. Ganito pa, yung bang pag ni-retire mo yung lumang jeep mo, may value? Bibigyan ka ba ng value ng bangko? For Ayun, trade-in? Mga ganun So make it a package deal na makikinabang din ho yung mga operator tsaka yung mga driver. Hindi pwedeng... Para hindi sila mag-resist. hindi pwedeng didiktahan nyo na lamang at bahala kayo. Basta announcement na lang. December 31, tingin nyo mangyayari yun. So in that sense po, dahil napansin sila na meron silang hinaing, it was a very successful protest lang ho yan. Although sa akin, yung mga ganyang klaseng protest, medyo hindi na uso Di ba? They just had to go to the street. kasi, Pakita lang. Kasi pag mga ganyan, ang naiistorbo, yung mga kawawang tao rin. Successful daw kasi na-threaten yung gobyerno. Nag-cancel ng classes. Hindi nag-online yung classes. Online. Meron na alternative yan sa pag-ano ng klase. Problema Tsaka in these modern times, hindi hawak ng isang organisasyon ang buong transport system. Yes, hindi.
Meron na kayong train, meron na kayong marami ng bus. So yung mga jeepney, ilan lang kayo. Okay? Yung protest na ganyan, well, sa akin, lumipas na yung panahon. Tatlo kasi ang sinabi doon sa protesta. And it will be best for our officials, LTFRB, LTO, DOTR, to really take this up, pag-aralan na mabuti. Unang-una nga, yung tungkol dyan sa terms and conditions nila. Hindi maliwanag nga at this point in time, sino-sino ba itong pinag-uusapan natin na dapat magkaroon ng modernization? Yan. Una. Kasi may mga iba. Na-analyze na ba ng LTFRB ka mo? Yan. Yan. Ang Number one yun. importante. Kasi may mga iba, may fleet. May mga iba naman, isang jeepney, isang operator. May mga ganon. Tapos, ang sinasabi... Owner-driven pa. Owner-driven. Karamihan. Oo. Sila nagpapasada ng kanila yung jeep. Ngayon, sige, mag-ano kayo, mag-modernize kayo. Anong requirement sa modernization? Kailan mag-cooperative kayo? Lahat ba yan gusto mag-cooperative? Paano? Parang imposition ng imposition eh. Hindi pwede yung ganon. Tsaka one size fits all yung mga, yung kanilang mga term. solusyon. Number Hindi one naman sila yan. pare-pareho. Number two, yung agawan sa prangkisa. Yan ang isang Ayusin workup. niya din yan. Wala kayong ruta. Yung route management system ninyo ay hanggang ngayon bulok. Puro kayong mga special permits. Paano nag-special yun? Kasi hindi dumaan sa proseso. Hindi dumaan sa proseso. Kaya special. Hindi nyo Hindi pinag-aralan. kumbaga wala superpower. Wala. Hindi Halimbawa, Paring Conrad. Di gaya ng iba. Halimbawa, gaya Paring ng Conrad. superpower. Yung kanilang prangkisa dati, halimbawa, Marikina to Cubao. Okay. Yan ba, ilang jeepney, ilang transport ang kailangan kung doon sobra-sobra ng jeep kung sobra-sobra na dyan, di yung Ilipat nyo sa ibang ruta, Correct. nakulang naman. kulang naman. Yun ang kailangan natin review. Yun, Kailangan review. po natin, alam mo, nangyayari pa, ang hindi ko gusto pa, parang nantutuya eh. Yes. Ay, fizzled out kayo. Ay, Hindi yung yun eh. ganun eh. Ang sama ho ng dating, lalo nagkakaroon ng conflict. Di ba? Yep. Maganda na nga yung ginawa ng Malacanang, pinatawag itong Manibela, halika mag-dialogue tayo. Yun. Okay. Pero yung reaction, halimbawa ng LTFRB at ng MMDA, fizzle out kayo, wala kayo. Hindi kayo. Parang Nanonood. Awareness mocking. naman yata yung ano. Nakakaawa, no? Unnecessary yung mga Mga ganyan, hindi ho. Tapos pangatlo, yung Let's recognize we have a problem. And then, let's sit down and try to solve it. Gusto nyo mag-modernize ang ating transport? ito. At ganito ang gagawin natin. Hindi ho yung mag impose ng deadline na December 31, by hook or by crook. Sabi nga nila. Sumunod kayo. Pag hindi, sorry. Ganun ba? Nasaan na din yung mga alternative livelihood programs? Meron ba? Nung last time. Nung last time. Meron silang May pinangangalandakan TESDA, dati. may na ano, ganun oo. eh. And then, of course, yung sinasabi Hindi mo mga yata paring nasama sa Conrad, continuity. yung tungkol dyan sa financing nga. Kung kikita sila o hindi, alam nyo ho, marunong mag-compute yan mga yan. Mga mangmang yan eh. Pag hindi nyo pakikitain yan, Di wala. talagang hindi kakagatin yung kahit anong programa nyo. Hindi lang yun. Violation na ng Constitution. Ang naririnig ko pa, napakamahal kasi nung gustong i-model na ibigay sa kanila. Asan na ba yung mga local na gumagawa dati? Hindi Mga nga. Francisco Motors, Sarao Motors. Saraw. Oo. Yung mga pinipilit nila po, yung galing sa India. Ayan. Na mukhang ang suspicion ng transport sector, may kikita lang. Iba-iba nga yung kanilang model eh. Hindi nga nila maintindihan. Ito, ganito. Tapos iba-iba. Tapos walang local content. Hala. Hindi ho pwedeng isa sector lang ang papasan ng changes. Alam natin merong pain na sinasabi ang any major Any change, like And this. this is a major change. Kailangan po hindi lamang ang transportation sector ang papasan niyan, ang magtitiis ng pains. Okay? Pati publiko kung kinakailangan para mabago. Kasi ho, traffic dito sa atin, grabe na. Sa metro area. So, Galing ako sa, alam nyo na kung saan ako galing kahapon. Grabe! sarap nga eh. 2 oras
Ang sarap nung ano eh. Oh. Buko Tinitignan ko yung buko pie. Buko. Mukhang masarap eh. Alam niyo na kung... Pero sabi nung nagtitinda, ano lang daw yan, pag naka-refrigerate hanggang 5 days. So you have to finish it in 5 days. Pag Hindi buko pie, aabutin ng 2. Walang ko naabutin ng to. pag buko pie, alam mo na kung saan nanggaling si Paring Conrad. Buko pie. Laguna yan. Prominente ang Laguna dyan. Laguna, Quezon. Somehow, hindi mapantayan. Yung buko pie ng Laguna. Oh, iba. Iba ang buko. Somehow, hindi ko maalaman anong formula nila. Meron With silang, the love and care. meron silang Must iba. be. Meron Or the kind of coconut they use. Oh, pwede. Pwede rin, Pwedeng pwede. Kasi Laguna is a coconut country. country. Yes. Yan yung first, ano bang tawag doon? Nandiyan yung San Pablo coconut oil mill. Di ba? Karamihan nandyan. Franklin Baker, etc. Oo, diba? Sa Oo. Napag-uusapan. Laguna. Paring Kuner, yung- Quezon Puti. Oy! Quezon. Nga naman pala. Quezon Puti. Good morning, Mayor Egay San Luis. Good morning. So yung mangyayari po dito, yung transportation system natin, matagal na natin sinasabi rito sa Karambola, asan yung master plan? Doon sa master plan na yon, nandoon kung anong papel Ng jeepney. Yes. Kapag wala tayo nakikitang ganyan, ay gulo ng gulo yan. Extend ng deadline at walang mangyayari dyan. Ano ba talaga ang master plan natin? Kayo ang DOTR. Nasa sa inyo ho yan. Asa ng, halimbawa, ang jeepney ba? Kailangan may sariling ruta kasabay ng mga train. Ganun. Di ba? So they service the same lines. Oo, ano yan? O Feeder, kailangan feeder complementary feeder, Feeder, mga ang feeder. mga jeepney. Yung mga ganyan po na bagay. Pinag-aaralan yan. At binibigay yan doon sa mga different sectors na kanilang na matatamaan yan. And then pakikita nyo sa kanila ko, kita nyo, mas lalaki kita nyo Pag ganito. kapag ganito na feeder kayo. Feeder. Kasi wala kayong kalaban dyan. Oo. Halimbawa, kung meron ng LLRT dyan sa Taft, Rizal Avenue, yung mga jeepney halos wala nang kita. Oo. And yet, meron pa ruta dyan. Okay. Samantala yung mga feeder, Feeder. yung crossroads, Walang service. service. Anong nangyayari doon? Lakad, tricycle, depadjak. Kung hindi, yung mga jeepney ikot. Ayan. Yun. Out of line. Tapos yayarin silang out of line. Yan ang mangyayari dyan. Wag, Kaya kahit ang tagal-tagal na, matanda na yung jeep, pinapasada pa. yes. Dahil hindi pa nakakabawi. Oo. Wala pa siya sa... Sa liit ng kita. Okay? Yun hong the economics of it. Kailangan pag-aralan yan. Sabi nga nila, traffic management. For ease. Isa dyan yung economics. Don't forget. Don't forget, yung economics po ng transportation system natin. Kailangan pag-aralan nyo and consider it in your master plan, modernization plan. Ang galing. Halimbawa, yung e-jeepneys, Oh, para sa akin, still not a good idea. oh, really? You're still competing for road space eh. Yun na nga eh. Yung Frankie, yung ruta pa rin. Tama. You just made them problems. Kumbaga, Tinanggal nyo lang ho sa gasolina, pero Nilagyan ninyong yung other problems na Pareho. correct. yung income, nandun Tapos pa din yung problem. iba lang, nagdagdag lang yata tayo ng kikita. Merong ibang yung Kung supplier. ang gagaling ninyo, Diba? magkaroon ng master plan pagdating sa airport. Ay, hindi po. Iisa lang ang ano ninyo eh. Ang plano po doon privatize lang eh. Kaya nga, master plan yun. That is the master plan. Yun ang master plan. Grabe yung master plan niya. Hayop ang master plan na yan. By the way, Pinag-isipan pa yan. oo, alam mo ba yung panglaw, Bohol? Oo. Oh. Na aprobado ng NEDA, panibagong investment, nakalimutan ko na kung ilang bilyon eh. Panibagong investment at i-expand Yung panglaw. yung Panglao Bohol. So gagastos ang gobyerno na naman para palakihin niya ang airport sa Bohol. Ano naman? Yes. And it's up for privatization. It is already. Pero gagastusan muna Ng gobyerno. bago ibibigay dun sa Designated. Spanish-speaking. Template pala. Yan ang template for privatization. Yes. Gastos gobyerno, take over private.
Sila kita. Sila At saka hindi kanila lang kita. take over private. Ano? Designated. Designated. Designated heater eh. Wow! Apat na yan eh. Apat na airport. Tingnan mo kung kung titignan natin ngayon yung budget ng DOTR for purposes of capital expenditures, baka yung apat na airport ngayon na yan yan ang master plan. Yan ang master Airport plan. Ngayon, by the way, tataas na raw ho ang related to. Tataas na raw ang toll dyan sa Esitex. Yung Esitex ho Subic, Clark, Tarlac Expressway. Tataas na raw. Just in time for Undas. Ganda ng timing Papasok yung Undas. Teka, maraming bebiyahe. Maraming biyahe. Esitex. Ano yan, yung Esitex was also government finance. Kasi JICA nga. Parang may template. Template yan. Noong panahon nun ni GMA, nangutang ang Philippine government sa Japan International Cooperation Agency ng malaking pera para itayo yung Esitex Esitex. na yan. Okay? Noong naitayo na yan, biglang, wow, lo and behold, kailangan ibigay sa MVP Group ang operation. Ganun lang. Simple-simple, di ba? So, kita na sila. Yan. Tapos magtataas pa ng toll ngayon. Meron kasing ano yan as part of the loan agreement, merong every so many years, merong rate increase. Kahit na private sector yung nag-ooperate, so yung beneficyo nun sa private sector na pupunta? Government government Loan. project loan yan, babayaran mo yung loan. Government ang nagbabayad Ng ngayon. loan. Pero Dati, kumikita private sector, supposed to be, yung rate increase na yan, X percentage should go to the loan payment. Kailan napunta sa MVP Group yan? Panahon nino? Immediately after halos Halos immediately after. Dalawang tulog lang, ganun. Naalala ko pa yan. Nag-away-away. Away. Away-away pa sila sa rota dyan. Yes. Dahil ho yung mga tatamaan na properties. Okay? Kaya nagtagal ng konti yan. Nagtaasan ng value. Yes. Okay? Oo, umiiwas-iwas. Yung pala, katapos-tapusan ng gulo, mapupunta din yung pakinabang sa isang kumpanya. Yeah, ganyan ang napakagandang master plan natin sa transportation. Okay. Ngayon, ang PPA? Philippine Ports Authority. Ay, magtatayo daw, may plano, threatening to plan. Magtatayo raw po ng mga port for cruise. Okay. Yan, magtatayo ng plano. So they plan to put in more ports for the cruise ship. Ang lalaki kasi ng cruise ships. Hindi kakayanin yung regular ports natin. Hindi kaya? Bakit nanalo tayo ng Cruise Destination Award? Hindi. Pinagyayabang ng May plano pa lang tayo maglagay ng May mga plano ports. tayo maglagay ng ports. Pero na-declare na tayo cruise destination. Award ng Awardee. awardee. The best to. Kasi Parang nakalagay nangangamuyat dun ang sa cruise destination. Yung cruise destination awards kasi parang aspirational. Aspiration. Kasi ito Best Cruise Destination Award for Asia. Yes. For Asia. In the future. ito yung magandang ruta. Okay, Ito yung magandang okay. ruta ng cruise. Okay. Ang World Cruise Awards po, yan po marketing tool. Para ba yung ranking ng mga universities? Yes. Yung mga universities, nag-organize sila ng ranking para sa kanilang marketing. Okay. Yung mga world tour, yung mga cruise operators, meron din silang award. Pero yan pong tinignan-tignan ko, ilan ba yung award na yan? Is that really prestigious? Prestigious. Medyo, mga 100 mahigit ang binibigyan. Best in Asia, best in South America, best in... Geographical pala. best in Africa, best in Europe, gano'n. Tapos meron pa pong gano'n yan. Best travel agency, Okay. best in suites. Kasi yung mga cruise, iba-iba yan. Meron Yung suite. mga cabin. suite na rooms. May best in suite, best ship,
best river cruise, best bay cruise, best technology. Basta ang dami yung kategorya niyan. Kasi nga, marketing tool, and therefore, pag nagkaroon ka ng award, pwede mo na use it for your marketing. Yan po ang maganda dyan. So, yun yung pinagyayabang natin ngayon. Best in Asia. Okay. Okay. Now we are under pressure to come out with those terminals. So dahil na-designate tayo na gano'n, in-announce ng PPA na maglalagay na sila ng mga ports for these cruise ships. Kasi nakakahiya, best in Asia tayo, wala namang ports. Hindi, naaral na ba yung mga carrying capacities? Plus, ito ang worry ko dyan. Alam niyo po, yung cruise, there's a big criticism worldwide ng mga environmentalist groups. Kasi intindi ng ano niyan. Ang impact sa environment. Impact sa environment. Yun nga. Yung mga isolated places na hindi dati, Na pinupuntahan. ngayon pupuntahan at dadagsain ng tourists kasi at hindi mabababoy. Hindi nagsiset kasi ng limits. Yun yung And tinatawag natin. they carrying have yet to capacity solve na- the cruise industry worldwide. The wastewater problem na galing dyan sa cruise. Kasi sa mo, you dump it to the sea. Yes. Dapat tinitreat. International waters. Kasi sinong huhuli sa kanila? Mapupuno yun. Pag hindi mo... Ang dami-dami nilang dinadalang tao. Tapos, 1,000 usually. Yung mga malalaki. You have a huge community. Thousands nandyan. Sa araw-araw ba naman. You need huge storage of wastewater. Hindi mo nila ginagawa yun. Talagang tinatapon lang yan. Ano yung gano'n? Ano ibig sabihin? Tanongin niyo yung mga concessionaires para sa wastewater. magbabalik ang karambola. Oras natin, 8:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa impilan. Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ako po si Cruz Angeles. Si Paring Joel. Paring Joel, Birthday po ngayon ni Maring Meg. Nagluluto ng pansit. Para daling bukas. I will check. At alam nyo, related ito sa transport. Ngayon linggo na to, magkakaroon na summit dyan sa tawag nito sa Riyadh. Saudi Arabia. Sa Riyadh, sa Saudi Arabia. It's a main city. It's the capital. It's the capital of Saudi Arabia. Sa Makalawa. Yes. Magkakaroon ng summit. Ang summit ho na yan yung ASEAN at saka GCC. Gulf Cooperation Countries. Yan ho yung mga bayan dyan sa Middle East. At ang press release po na Malacanang, news briefing in Malacanang. Sinabi po nila, the President will hold bilateral talks with the Kingdom of Saudi Arabia and Bahrain to promote the Maharlika funds. Yan. At tapos, better cooperation. Ang sinasabi po, tungkol daw sa oil deal. Oil Ibig deal? sabihin, special tayo sa Saudi. They don't have to follow market prices para lang sa atin. Gano'n ba? Kung meron mang gano'n, huwag nyo na lang sabihin. Talagang itong PCO, lahat na lang. Yan ba pati ba? Wag na. Secret na nga yan. Secret na. Kaya nga bilateral, ibig sabihin nun eh. Such partnership can grant the Philippines access to affordable oil and fertilizers. Paano yung mga ibang bayan? Di magagalit pa yung Saudi sa atin. Kung meron man. Paano? Di hingan din kami nito mga to. Oo. Ang pinameasure pa nyo. Ang gawin na sana, kung gusto natin na ganun pala mangyayari, imbitahan natin sila mag-invest dito. Yun! We have a requirement of... They have so much money anyway. We have a requirement. And they say we are the next
investment darling of Asia. Halimbawa, sabihin natin, we have Kaya mapapatunayan yan. a yearly requirement of 100 million of fertilizer, ganito, ganyan, etc. We would like to encourage. To invest here. Yung ganon. Pwedeng ganyan. Kasi ang maganda sa kapag may local product, ang problema sa fertilizer, yung logistics niya, kaya tumataas ang presyo. Because it's a bulk. Commodity. It's a bulk commodity. Yes. Ang transportation po dyan, pagdating dito sa atin, ay bulk. Tapos ipapak mo ng maliliit. Titingin-tingin mo. Tayo tingi-tingi, grabe cost niyan. Ah. Whereas kung dito na po produce yan, di ba? Oo. You don't have to do that. Yun ang problema sa mga ganyang bulk. Mga commodities like grains, Okay. fertilizer, yan ang problema dyan. Kung local production tayo niya, Ang ganda niyan. yung kita naman sa kanila mapupunta eh. Di ba? Okay. But you eliminate all the Logistics. costs ng logistics, repacking, packing. Ano yan? Grabe ang cost niyan. So, pasingit lang sandali ng announcement. Marami kasing nagrereklamo sa aming Facebook na wala daw pong broadcasting radyo namin sa Davao City. Pasensya na po kasi dahil sa may problema sa aming streaming dahil sa fluctuations ng kuryente dyan sa Davao. So, yun po yung reason kung bakit. Kausapin po ninyo yung Davao Light and Power. Yun. Sino ba yun? Yun ang kanilang power company. Yun yung power Sino may-ari? company. Sino may-ari ng Davao Cooperative Light yan. and Power? Co-op yan. Hindi. Hindi. That is an Aboitiz company. Aboitiz yan. Oo. Yan ang galing si Ernie Aboitiz. Advisor po ng presidente yan. Si Ernesto Aboitiz. NPC. Naging National Power Corporation. Panahon ni Tito Cory. Corazon Aquino, President Corazon Aquino. Before that, ang Aboitiz wala naman sa power business. Huh? Talaga? Yes, they were in Very limited shipping. sila. Shipping. Hindi ba kasi yun yung time Davao Light and na Power tsaka ang Cotabato Light. dami-daming Tapos brownouts? naging Napocor, Okay. yung kanilang pinuno. And from there on, napunta na sa kanila yung mga Bachman, mga gano'n, maraming power plants. Ayan. Tapos, naging power na sila sa power. May nag-ano ng acquisition kasi dyan sa Davao Light and Power. Meron. Hindi ba hindi, may nag-encroach sa kanilang Hindi, meron pang prangkisa isang eh, di ba? prangkisa kasi Na Oo. may isang company na humingi ng franchise sa Kongreso na kakainin yung franchise ng Davao Light and Power. Ayun. So, bakbakan sila sa Kongreso ngayon. Tingin ko, clear kung sino mananalo. Hindi kasi issue talaga yan, aakyat ng Supreme Court yan, yung unless maliwanag dun sa prangkisa na they are awarding and it's not a mistake. Aha. Kasi nung hiningi yung franchise that will encroach dun sa Davao Light and Power, Aha. in-include nga yung mga portions that are already being serviced. Aha. So, kailangan maliwanag dun sa law Hindi, that di ba will ang grant the franchise, franchise. kung walang franchise doon, tsaka ka mo lang pwede bigyan ng franchise. Pero may existing Kung may franchise, existing, papatungan mo yon, pwede ba yun? Bakbakan yan sa hukuman. Ganon. Patungan, ha? May mga conglomerates na Popcorn, pass the popcorn. Pass the popcorn mo, oy! may mga conglomerates kasi na magagaling sa patungan. Lahat, ha? Lahat, Lahat Lupa. lahat. Papatungan na. Titulo. Yung Lahat ng title. magagaling sa, Ay, sa mga privatization. ganon. May mga ganon Yan, sila. yung mga yan. May patong-patong din yung mga yan. Okay. Okay. Ngayon, meron pong petition na naman sa Tariff Commission. Nako. Okay. Okay. Magkaka-public hearing sa isang linggo para daw sa extension ng lower tariff on rice, corn, Swine. and pork. Sabi, may nanggigigil talaga dito sa pork. Ano, halatang halata. Sabi po ng presidente, yung rice tariff, no. Okay? Hindi bababaan. Hindi bababaan. Okay. Hindi Dadayain bababaan. na lang ng mga importers. Paano magkakaroon na naman ng hearing itong Tariff Commission? Sinabi na ng presidente, no.
Okay? Ganito yung process na yan. Ang tariff po, ang kaya lang magbaba niyan, ang Kongreso. Pero kung ang Kongreso walang session, Presidente. ang Presidente pwede mag-issue ng executive order. Yes. Ganyan ang nangyari sa pork noon, panahon ni President Duterte. Yung nagtutulak na ibaba ang taripa ng pork from 40% to 10%, tinimingan ho yun. Kasi marami pang Kasi ang hirap. kakamayan dun sa, sa Kongreso. Hindi lang. Kakamayan lang ba? Hindi lang yun. Mabait ako. Maliwanag from the very start Na? na maniobra nila yun. Maniobra nila. Kasi nga, may mga nag-resist Yung hog raisers. Of course. May lahat yun. constituents yung mga yan. Ganito mangyayari kung bakit kailangan ng hearing. Maski na sino mag-approve ang Kongreso, kung hindi session ng Kongreso, ang Presidente ang kailangan mag-approve, kailangan pa rin na mayroong recommendation ng Tariff Commission and therefore may hearing. Okay. Noong pinasayang pork na yan, na lower tariff, quietly ho yung hearing na yan. Hindi nga inilalagay sa diary yun. Walang announcement. Walang announcement yan eh. Yan. Very secretive. Pero theoretically public yung hearing na yan. Theoretically. Kasi pag challenge yan sa hukuman, kailangan patunayan nila na Public nga. na public yan. So, paano nila sasabihin na public? Sabihin nila, in-invite nila. Nag-imbita siya. Merong notices to the public, may publication ng achuchuchu. May video. May video. Kailangan may video. At meron silang audience. Di ba? Na sila rin yun. Sila, kaya nga. Baka mga empleyado din nila. So, Ito ang tanong. Hindi sinabi ho ng Tariff Commission, nag-announce na sila, kung sino ang nag-file ng petition for lower tariff. Nang tatlo na yan. Economic managers ba? Yan. Sila ba mismo? Sila ba mismo? So, malabo ho yan. Pero nagkaroon na agad na reaksyon ang SINAG. Ang SINAG, ito yung Samahang Industriya ng Agrikultura. Kailangan daw po, hindi pwedeng ibabayan. Rejected outright. Ang dahilan nila, sinabi mismo ng Department of Agriculture, wala tayong shortfall ng bigas, Bumper harvest nga eh. ng corn, at ng pork. Okay. Pero ang target talaga rito, maniwala kayo sa amin, yung pork. Ngayon, dapat in the ordinary course of things, Okay. in a land far away, Inalan. Saan dyan? Layo naman nun. Argentina ba yan? O Brazil? kasi doon manggagaling eh. Doon manggagaling. Ang pork. Ano yan? May petition. Written petition ito Hindi yung, maghihiring tayo. Hindi Hindi gano'n. ganon. Written ito. written. And justify mo kung bakit kailangan. May papers, May studies. paper study, lahat kompleto yan. Data. Hindi ho bulong-bulong. Hindi bulong-bulungan yan. Ito pinagtataka ko, Trixie, Jonat. Bakit rice, corn, and pork? Ba't napasama yung Hindi pork? ba? Meron tayong shortage kung tutuusin. Kailangan kasama ng sibuyas. Yan. Kailangan na bawang ng sibuyas. sugar. Yan. Kailangan ng isda. Kailangan na ng beef. Bakit hindi lahat yan babaan ng tarif kung yan ang talagang problema, yung tarif? Iba pang usapan yung sugar. Ayan. Kung lahat po ng food items problema natin, dapat lahat yan babaan. Bakit bukod tanging pork lang? At saka ano yun, Naka-target. May nanggigigil. Napakalakas naman ng mga pork importers. Mita. Mita. Sabi po ng SINAG, kailangan daw po rejected dyan outright. Tell it to the Tariff Commission, SINAG. Sabi po kasi ng notice ng Tariff Commission, interested parties shall be afforded the opportunity to present, to be presented, to be present and present evidence in support of their positions.
Yan. Yan yung sinasabi mo, Position studies. paper. Position No. paper. Una muna siya nag-petition. Lamang na dyan yung Mita. Oo. Yung Mita ba nag-petition? Yung mga rice importers ba nag-petition? Oo. Yung corn ba? Sino ba nag-petition dyan para mag-hearing kayo? Yan pong Tariff Commission, by the way, is an agency under the NEDA. Yes. All along, mula ho ata nung pinanganak ako, etong NEDA gusto nito mag-reduce ng tariff. Always. Has always been. Kasi macroeconomic sila. Pre-market. Di ba yung mga Anong malay niyan sa kung ano nangyayari efficiency, di ba? Ano nangyayari doon sa farm ni paring Marlene. paring Marlene? Anong malay niya NEDA na yan? In-explain sa akin ni... Hindi, kasi ang kanilang workout palagi dyan is, yung competitive advantage. Yun, hindi, tsaka consumer's edge. Kumbaga, parating consumer ang tinitignan, hindi producer. Ay, hindi ho. Kasi ang macroeconomic view is that, kung mas mura ginagawa dito sa bansang to, wag na natin gawin. Doon na lang tayo. Doon na lang, bumili. mag-i-import na lang tayo. The theory of competitive advantage. Ang problema ho dyan, sa libro, pwede yan. Sa totoong buhay, Hindi nangyayari. here on the ground, Hindi nangyari. yung competitive advantage is a fantasy. Yes. Kasi bukod sa competitive advantage, you're only talking about cost. Pero sa totoong buhay, hindi lang naman cost ang factor dyan. Meron pa hong social implication yan. Merong health. Safety, lahat. Safety. Kamukha yung ASF na yan. Okay? Kung puro import na lang tayo, di lahat ng sakit Dadalhin import dito. natin. Kaya may health consideration yan. May politics po dyan. Do you remember, nung bago pa lang in-announce na nagkaka-issue the world over tungkol dito sa ASF, we had something like a 6 months heads up. Okay. Alam natin yan. Pero grabe yung lobby ng mga importers. Kasi all we had to do was ban all importations. Kasi wala tayong ASF nung time na yon. As in wala, zero. Of course, it was a matter of time. Pero kung matagal natin, kung masinop tayo dun sa importation, then we could have delayed it further. No? Masinop tayo. tayo doon. para lumago yung local industry. There was an opportunity nung time na yun. Ang ginawa nga nila dyan, pinagpira-piraso nila yung categorization Merong meat, yung meat talaga. Merong processed, merong ganon. Pati sa Germany, pati yung pagkain, ay galing sa Germany yung ASF, yung pagkain para sa baboy, in-import din natin yun Galing doon. Galing So, doon. nandun na yung sakit. Nandun na yung sakit. Now, I want to point out, gusto kong pakita sa inyo ang timing nitong press release nito. Ang ating pong pagkakaalam, by the end of the year, tapos na yung low tariff na yan na binigay noong panahon pa ng Duterte administration. By the end of the year, tapos na yan. Okay. Bakit biglang-bigla nag-announce ang Tariff Commission ng hearing? At next week na agad. Para ma-extend. Okay, ganito yung timing niya. Next week na yung hearing. Kailangan mag-submit ng studies itong mga local producers ng baboy. I doubt if they can submit. By next week na yung hearing Okay, kasi ganito ang reglamento niya. Pagkatapos ng hearing, isang hearing lang by the way Pagkatapos ng hearing at na-present nyo na yung studies nyo and everything, ang Tariff Commission, kailangan hindi lalagpas sa 30 days. Ilalabas yung Magsasubmit sila sa NEDA. Okay. recommendation Nila within 30 days. So next week, November by November, before 30 days, November, dapat pasok na sa NEDA yung kanilang recommendation. And therefore, kaya pang abutin yung Christmas break ng Kongreso at mai-issue ng Malacanang yung extension. Kasi may study within 30 days. May recommendation na... Nakita mo yung timing? Agad-agad, kailangan next week na hearing.
Ang suggestion, Tapos by November, kailangan nakalabas na yan. Ang lakas, ano? Kasi yung iba. alam mo, suggestion, Antay ka talaga. alam mo, suggestion ko dito sa mga kagaya ni na Sendong, yung Sinak, etc. Basta sabi nyo, outright, yung sinabi niya, outright no. Reject. Huwag kayo mag-submit na inyong petition. Tignan natin kung anong justification nila. Huwag kayo mag-submit ng anything. Magsasubmit yung importers. Eh. Kasi sila, di malalaman natin kung tama yung sinasabi ng importers. Kasi ang sinasabi ng mga sinasabi ngayon, Tataas daw ang presyo. Wala na raw supply. that's not even true because ang sinasabi, ang sinasabi nila, 87,000 pa. Naka-storage. Naka-storage eh. Wow! Parating Gusto pa pa nila 87,000 tons. Metric tons. At parating pa rin yung mga, tanungin On ngayon, the way yung mga iba po. iba pa, tanungin ngayon, Parang mamatay na ng tuluyan yung local. Ayun na nga yun na nga purpose. Wala Tanungin na, pero hindi para ilibing na natin. Ilibing na. So, 87,000 nasa storage. Okay. Ilan ngayon ay binigyan ninyo na import permit? Napapasok December. Meron ba silang kwenta nun? Mayroon bang kwenta? Yan ang gusto natin malaman. I'm sure may kwenta May yan. kwenta yan. Ah. May kwenta yan. Definite may kwenta. May kwenta yung Hindi kasi permits issue ng sa- issue yan. Hindi naman nare-record yung mga in-issue na permits. Yung nga Kaya nagkakalituhan. Hindi, yun. naliligaw Kaya lang. nagkakaroon smuggling, ha? Naliligaw lang. Kayo. yung nga Naliligaw lang yung... yung nga sinasabi natin, di ba, Trixie, paring Conrad, yung loop hindi hindi nagsasara. hindi kasi walang monitoring, number one. At number two, yung kanilang documentation hindi notarized. Ayun. In other words, Pwede fake. pwedeng fake. Or original fake. Oh, pwede. Di ba, pag hindi notarized, Or invento. Complete oh, invento di ba, pag lang. Trixie, pag hindi notarized yan, you cannot even use that eh. Correct. Di ba? Alam mo, Required yan. bakit kailangan ng NEDA yung tariff recommendation ng Tariff Ng Commission? Kasi po, kailangan i-justify ng NEDA sa presidente. Yes. And therefore, armas po yan ng NEDA na may recommendation. Mr. President, Ako ang aking fearless forecast, pare. bigay. Approve yan ng Tariff Commission. Yes. What? Bigay yan, bigay. Bigay Bigay yan, bigay. Nakaplansya na ho yan kasi end of December, matatapos na yung low tariff ng port. Paano naman yung... Against- Di ba extended na yan? No, twice na. Ayun na nga eh. Tapos Extend for hindi. Ang gusto nila, extended Permanente. for 5 5 years for the administration. Ay, nako, The talk to my entirety middle of the finger. administration. Grabe. So, yun yung extension na hinihingi nila Yes. ngayon? Yes. 5 years? Years. Maglaan sila ng pera para doon sa sa panglibing. Grabe. January 1, regular nerve. naman yung tariff na yan. Hindi naman halata yung greed masyado. Rice, corn, and pork. Galing ng pork. Ano? Singit ang pork. Kuha pa nga nilang spokes yung DOF secretary. Naman. Palain mo. Lakas. Bari pumayag ang pao sa pork, sa corn. Pwede. For a limited period of A time. limited period pumayag ako para ma-encourage yung feed manufacturing. Tapos, tataas ang ating production ng pork, chicken, fish. Kasi yung fisheries natin, Ayun. yung aquaculture, kailangan din ng feeds. Kailangan nga ng ng encouragement eh. Ay, marami tayo niyan, encouragement. Yung, From DTI? yung nagtitrickle down naman. Hindi yung doon lang sa DTI. Yung, grabe naman kayo. Makapromote, ano? Corn at saka sorghum, nag-ano tayo. Hindi niyo ba Kaya ngayon hindi niyo ba alam meron na naman bago si Chalex? Meron? Meron, DTI. Meron sila statement. Ano? Matagal-tagal na akong hindi tumatawag. They will establish a registry. Registry, listahan to, pare. Listahan. Okay. Na mga warehouses across the country. Okay. Registry of all. Registry of... Kala ko magtatayo ng warehouse. Registry lang. Listahan pala. Listahan ng lahat Okay, ng okay. warehouses. Okay. Kasi yung problema yan eh. Bakit? Asan ba yung mga warehouse? Teka, di ho natin alam eh. O, gawa tayo listahan. Oo. Ayan. At least may listahan.
Pagka nagkahanap pa ng warehouse, alam mo, may listahan ka, ibibigay mo ngayon kay Speaker Romualdez, ito, pwede mo raid din yan. May mga warehouses dyan. Yung customs, sama mo yung police reporter. Correct. At least may listahan kayo. For better monitoring daw. At saka yung... Wait, you mean to say before this, they had no list? Wala. They don't know what's going on. They have no idea. So they just exposed their ignorance now in the guise of a, an accomplishment. A potential, by the way, hindi pa accomplishment. Tricks. Please Potential. understand. Trixie naman. Puro potential to mga. Ito sa So much, bigat nitong project na to, 3 years nila gagawin. Registry. And thus perpetuate the ignorance for another 3 years. It's a 3-year plan. It's a 3-year excuse. Kasi Holy daw po, cow, napakabigat ng issue sa hoarding. Yes. Hindi kaya. Pakabigat, kaya kailangan ng registry ng warehouses at gagawin niya sa lalong madaling panahon na 3 taon. Paano nila nalalaman na pwede silang mag-raid? DTI? Oo. Meron sila SRP power. SRP. Ang malungkot daw po talaga, Ang lakas, wala tayong database ng mga warehouses. Patayin mo, they just announced to the world na wala kaming database ng mga warehouses for 3 years. Kaya daw po wala silang data collection. Registry. So magpapalista ka ngayon pag may warehouse ka. Di ba pagdating ng... Di ba sa... Ang daming warehouse kaya rin. Ilang milyon ka dito. Paka-Brighton. Di ba pag ano mo sa logistics? Anong klaseng warehouse muna ililista nyo? Yan. Isa pa yan. Lahat. Ano, cold storage ba yan? Yan. Warehouse May ng categories. dry goods. Warehouse ng warehouse, Perishable. warehouse ng medicine. Warehouse ng Comelec. Iba yun. Anong klaseng warehouse ay re-register ninyo? Parang in-extend nila yung ignorance nila ng 3 taon na, no? Kaya daw po 3 years siya. Yan, yung programa na. Paliwanag ka lang. Paliwanag mo na. There is rhyme and reason. Yes. I'm sure. There is rhyme and reason kung bakit 3 years. Okay. Kasi yun daw pong food logistics action agenda. We're talking about food warehouse pala. Hindi, kasama to Yung food warehouse registry, kasama dito sa Food Logistics Action Agenda na ibinigay kay President Marcos. Yung pong agenda na yun, 3 years. So, therefore, 3 years din yung registry. Kailangan naka-timing yan. Kasi aprobado na rin po ng Presidente. So, it's a 3-year logistics. excuse nga. Pag tinanong ng 3 years Presidente, bakit di ninyo alam? 3 taong pa ho yan. Sir, ginagawa ko po President namin yung naman, listahan. 3 years po yan Pasensya. registry. Kayo nga nag-approve ng plano, di ba? 3 years. Magiging kasalanan Kasalanan pa pa ni ng Presidente. Sige, para uminit ang ulo ninyo, more on this later, magbabalik ang karambola. Oras natin, 8:59 ng umaga. Karambola sa DWIZ.